Ang Espiritu Santo ang siyang sa atin ay magtatanggol sa ating pagpapatotoo tungkol kay Jesus, tungkol sa pag-ibig na siyang buhay natin bilang alagad ni Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Ngunit pagdating ng patnubay, nasusuguin ko mula sa Ama. Ang Espiritu ng katotohanan na nagmumula sa Ama, siya ay magpapatotoo tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin sapagkat kasama na ninyo ako buhat pa sa simula. Sinabi ko ito sa inyo upang huwag ninyong talikuran ang inyong pananalig sa akin. Ititiwalag kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sino mang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako kilala ni ang Ama. Subalit sinabi ko na ito sa inyo upang kapag dumating na ang oras na gagawin na nila ang mga ito, maaalala ninyo ang sinabi ko sa inyo tungkol sa kanila. Hindi ko ito sinabi sa inyo noong una sapagkat kasama pa ninyo ako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Let it light your way, word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay Paraclete. Bago po tayo magpalalim sa ating pong reflection ngayong araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa ating Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Sa lahat ng mga nakikinig ng Word of the Day sa Radyo Maria, maligayang pakikinig po sa inyong lahat. At sana po ay i-follow niyo rin po ako sa Facebook or sa YouTube. Mga kapatid, isa sa mga hindi matanggap ng mga Hudyo tungkol sa mga katotohanan at katuruan ng ating Panginoong Hesus ay ang tungkol sa Diyos. Sapagkat ang mga Hudyo ay naniniwala sa iisang Diyos lamang at kinakailangan nilang i-depensa ito. Ito nga yung pride nila because of so many countries. Sa kanila, ipinakilala ng Diyos, sa kanila nag-umpisa yung monotheism, yung pagsamba sa iisang Diyos. Sapagkat ang Israel ay napaliligiran ng napakaraming polytheistic religions. At sa bansang Israel, unang ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili bilang nag-iisang Diyos. Monotheism. At hindi nila matanggap ang pagpapakilala ni Jesus tungkol sa Diyos. Why? Because Jesus is introducing God as Father at siya, God as Son. And ngayong araw na ito ay ipinapakilala niya ang ikatlong persona, ang Espiritu Santo, na tinawag niyang Paraklito o Advocate o Tagapagtanggol. Sa Biblia, iba't ibang pagpapakilala ng Espiritu Santo. Gumagamit ng iba't ibang larawan tulad ng hangin o ng tubig na nagre-represent sa Espiritu Santo. Sa panahon na kung saan ang Panginoon ay bininyagan, sinabi ng gospel writers na ang Espiritu Santo ay bumaba kay Jesus na saan yung kalapati. And then during the first Pentecost, tongues of fire ang nag-represent sa Espiritu Santo. The presence of the Holy Spirit through, the tongues of fire. Para bang paano tayo makikipag-relate sa apoy o sa kalapati o sa tubig o sa hangin. They are elements, di ba? Kung kayo nanonood ng avatars, naririnig natin itong fire, water, air, earth, Mahirap makipag-relate sa mga ganitong mga
images. At dito sa ating gospel, ipinakilala ni Jesus ang Espiritu Santo as a person. Person that we can relate with. Bakit? Sabi niya, ang Espiritu Santo ang ating tagapagtanggol, ang ating advocate, ang ating paraklito. Parang sa hukuman, di po ba sa hukuman, meron dyan na parang defense attorney. Kinakailangan nating mayroong attorney na magtatanggol sa atin. At mahalaga yung ugnayan, no, ng isang kliyente sa kanyang attorney. At sila'y nag-uusap, sila'y may relasyon, at alam ng attorney, no, yung sitwasyon, yung kalagayan, yung katotohanan tungkol sa kanyang kliyente. Ang Espiritu Santo ang ating defense attorney, yung magtatanggol sa atin. Bakit ganito yung pagpapakilala ni Jesus? Alam niyo po, sinasabi, at kung pinakinggan niyo mabuti yung gospel, hindi madaling maging Kristiyano. There are times that we will be persecuted because we are Christians. We will be persecuted because we believe in Christ, because we believe in love. At sabi ko nga kahapon, Christianity is a religion of love. Pero dahil sa ating pananampalataya kay Kristo, uusigin tayo. At karanasan niya ng napakaraming Kristiyano sa iba't ibang panig ng mundo. Siguro dito sa Pilipinas, hindi natin maranasan because we are majority Christians. Pero kung saan ang mga Kristiyano ay minority, many Christians are being persecuted, ostracized, and some are even killed because they are Christians. Sinasabi ng Panginoon dito, kung maranasan natin ito, huwag tayong mag-alala. Dahil meron tayong tagapagtanggol, ang Espiritu Santo. Ipagtatanggol tayo. Saan? Sa kasinungalingan. Ipagtatanggol tayo sa galit, sa puot ng mundo. Dahil ang buhay ng isang Kristiyano ay taliwas sa pagpapahalaga ng mundo. Kung ang mundo ay nagtataguyod ng kasinungalingan, ang Kristyanismo ay magtataguyod ng katotohanan. Kung ang mundo ay magtataguyod ng kasamaan, ang Kristyanismo ay magtataguyod ng kabutihan. Kung ang mundo ay magtataguyod ng galit at paghihiganti, ang Kristyanismo ay magtataguyod ng pagmamahal at pagpapatawad. It's countercultural. Kaya nga, ang mundo'y magagalit sa isang Kristiyano. Ang mundo'y magagalit sa mga tagasunod ni Kristo because we are countercultural. Pero sino ang magtatanggol sa atin at kanino tayo ipagtatanggol? Ipagtatanggol tayo ng Espiritu Santo sa mundo at ipagtatanggol tayo sa Ama. Dahil tayo ay tagasunod ni Kristo. Ito yung pagpapatotoo natin. Pagpapatotoo sa katotohanan, pagpapatotoo sa kabutihan at sa pagmamahal. Kaya nga huwag tayong panghinaan ng loob. To live in the truth, to live in love, to live in goodness. Huwag tayong panghihinaan ng loob. Dumaan man tayo sa mga pagsubok, dumaan man tayo sa mga pag-uusig, dumaan man tayo sa mga kabiguan, sa kapighatian, sa kawalang katarungan, manatili tayong matatag dahil ipagtatanggol tayo ng ikatlong persona sa banal na Trinidad, ang Espiritu Santo. Kaya nga, anong pagtatanggol ang ating kinakailangan? Kapatid, yung bang palakasin ang loob natin dahil alam natin na tayo'y nasa katotohanan, na tayo'y nasa tama, na tayo'y nasa mabuti. Minsan pinanghihinaan tayo ng loob na manindigan sa totoo dahil ang mga tao sa paligid natin ay naninindigan sa kasinungalingan.
Minsan pinanghihinaan tayo ng loob na gumawa ng mabuti dahil yung mga tao sa paligid natin ay naninindigan sa kasamaan. Minsan, natatakot at pinanghihinaan tayo ng loob na magmahal at magpatawad dahil ang mga tao sa paligid natin ay hindi na mapagmahal at hindi nagpapatawad at ang nasa isip ay paghihiganti. Manatiling naninindigan sa totoo, sa tama, sa mabuti, sa pag-ibig. Dahil at the end of the day, ipagtatanggol tayo ng Espiritu Santo. Siya yung maninindigan sa atin na tunay nga na tayo'y nanindigan sa totoo, sa tama, sa mabuti, sa pag-ibig. Ito yung paanyaya ng ating Panginoon. Maging patotoo tayo. Patotoo niya sa mundo. Christians are living witnesses of Christ in the world. Sa paanong paraan? Sa paninindigan. Sa paninindigan, sa tama, sa totoo, sa mabuti, at sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, ito'y kinakailangang maisabuhay natin concretely sa ating pang-araw-araw na buhay. Kapag marami kang taga-usig, paano ka maninindigan? Kung mahirap ang buhay, paano ka maninindigan? Kung lahat ng mga pinagdarasal mo tila ba hindi dinidinig at kabaliktaran pa nito ang nangyayari, maninindigan ka pa kaya? Magmamahal ka pa rin ba? Magpapakabuti ka pa rin ba? Maninindigan ka pa rin ba sa katotohanan? Mga kapatid, malapit na ang Pentecost Sunday. Sa darating na linggo ay Ascension Sunday. Kaya mahalaga ito mga habilin ng ating Panginoon na tayong lahat ay hindi dapat matakot at mangamba dahil isusugo niya ang tagapagtanggol natin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang manaming Diyos, tulungan mo kaming mamuhay sa iyong Espiritu. Tulungan mo kami na maging matatag sa oras ng kahirapan, ng kagipitan at ng mga pag-uusig sa pamamagitan ng Espiritu Santo na kasama mo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa lahat po ng aking mga followers sa Word of the Day, ang ating simbahan ay magdiriwang ng taon ng Hubileo sa susunod na taon na tatawaging Jubilee of Hope. Bilang paghahanda po dito, ako po ay nagtakda ng isang espesyal na pilgrimage sa taong ito sa ika-11 hanggang ika-25 ng Oktubre. Maliban sa pagbisita sa mga kilalang syudad sa Europa tulad ng Paris at Lyon sa bansang France, sa Rome, Milan, sa Venice, sa Florence, Pisa at Assisi sa bansang Italia, ang pilgrimage na ito ay may natatanging katangian. Bibisitahin po natin ang ilang mga Marian shrines tulad ng Our Lady of Miraculous Medal at ang Our Lady of La Salette sa France. Gayon din, ang Holy Face of Jesus of Manopello at ang Eucharistic Miracle sa Lanciano, Italy ay atin ring mabibisita. Hindi lang po iyon, magkakaroon din po tayo ng pagkakataong makita ang mga incorrupt bodies ng mga santo tulad ni na Saint Padre Pio, Saint Catherine Labouré, Saint Vincent de Paul, Saint Bernadette Soubirous, Saint John Vianney, Saint John Bosco, Saint Clare of Assisi, Saint Lucy, at marami pang iba. Magkakaroon din tayo ng pagkakataong mabisita ang 4 na basilika sa Roma at ang ilang mga historical at itinuturing na wonders of the world tulad ng Eiffel Tower, Leaning Tower of Pisa, ang Colosseum
at marami pang iba. Kung kayo po ay interesadong makasama ako sa espesyal na pilgrimage na ito, maaari po kayong tumawag o mag-text o mag-email sa mga sumusunod na contact details na nakikita nyo sa screen. First come, first serve basis lamang po ito. Kaya kung kayo interesado, huwag kayong mag-atubiling mag-contact sa amin. Maraming salamat po.